Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po ng July 23, 2025. Sa ngayon po ay patuloy pa rin na habagat ang nakakaapekto dyan sa may Central Luzon, Metro Manila, Southern Luzon at Visayas na hinahatak po ng dalawang bagyo at dalawang low pressure area. Ang bagyong Dante at dalawang LPA na ito ay wala naman na pong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa maliban po sa paghatak nila ng habagat. Ang LPA na ito ay posibleng higupin rin ng bagyong Dante anytime. At bukas ng gabi, posible po na lalabas na ang bagyong Dante dito sa ating area of responsibility. At bukas rin, posibleng magsimula na nakikilos paliko pabalik ang bagyong Emong at hindi pa rin inaalis ang posibilidad na mag-landfall yan dyan po sa vicinity ng Ilocos Sur. Sa ngayon, ang bagyong Emong ay nasa layo na po ng 104 km west ng Batak. Nataglay ang lakas ng hangin na maabot po sa 75 km per hour habang kumikilos po pa southwestward sa bilis na 25 km per hour. Pasubsob po ang kilos niyan hanggang bukas habang unti-unti na lumalakas at ang intensity peak po nito ay posibleng aabot hanggang sa 110 km per hour at posibleng signal number 3 o signal number 4 ang pinakamataas na wind signal na itataas between 12 to 24 hours. Sa ngayon po dahil kay bagyong Emong ay nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa may Ilocos Norte, western portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at western portion ng Pangasinan. At dahil naman sa habagat ay cloudy skies with isolated light to heavy rains pa rin sa malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, malaking bahagi ng nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, extreme Northern Luzon, Panay Island, ilang bahagi ng Negros, Bohol, Leyte, Samar Provinces, Surigao del Norte, Northern Mindanao, at Zamboanga Peninsula. At mamayang gabi po may mga isolated rains pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Kaya mag-ingat po tayo dahil posible pa rin ang mga banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman po mga baybayin, dahil sa habagat ay iwasan na muna natin ang papalaot sa kanlurang baybayin ng Central Luzon, Nasugbu, Lubang Island, Occidental Mindoro Seaboard, Northern Seaboard ng Palawan. At dahil naman sa bagyo ay iwasan na muna natin ang papalaot sa mga baybayin ng Batanes dahil ang mga alon dyan ay posible po na aabot hanggang sa 2.1 to 2.6 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito lang latest update natin sa araw na ito. At ako pumili si James na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!